Hindi lahat ng bakasyon ay masaya. Minsan, ang pag-uwi sa probinsya ay pag-uwi sa mga bagay na dapat ay nanatili ng nakabaon sa limot. Taong 2018 nang pumanaw ang aking lola na si Lola Saturnina. Dahil ako ang paborito niyang apo, sa akin niya ipinamana ang lumang bahay sa isang liblib na baryo sa Samar. Ang bahay ay tipikal na ancestral home, gawa sa matigas na kahoy, may malalawak na bintanang kapis, at may mga rehas na bakal sa bawat bintana. Pero may isang kakaiba, ang mga rehas ay wala sa labas, kundi nasa loob ng bintana. Akala ko noon, para lang iyon sa mga magnanakaw. Pero nung unang gabi ko roon, may napansin akong kakaiba sa ilalim ng bawat rehas. May mga ukit ng krus at mga simbolo na hindi ko maintindihan. At sa bawat pinto, may nakasabit na tuyong luya, bawang, at isang maliit na bote ng langis na itim ang kulay. Bago pumanaw ang lola, may iniwan siyang sulat sa akin. Sabi niya, "Anak, kapag sumapit ang 6:00 ng gabi, ay lock mo ang mga rehas. Huwag mong bubuksan ang bintana kahit anong mangyari. At higit sa lahat, kapag may narinig kang kumatok, huwag mong tatanungin kung sino siya." Noong una, tinawanan ko lang ito. Akala ko ay dala lang ng katandaan at pamahiin. Pero nung unang gabi, habang nagluluto ako ng hapunan sa kusina, doon nagsimula ang lahat. Tatlong mahihinang katok. Akala ko ay galing sa pinto. Pero nang tumahimik ako, naramdaman ko ang panginginig ng mga paa ko. Ang katok ay nanggagaling sa ilalim ng sahig. Ang bahay ay nakaangat sa lupa, stilt house. Ang ilalim ay madilim at puno ng mga imbakan ng kahoy. Tumitigil ang katok kapag humihinto ako sa paglalakad. At kapag humahakbang ako, sumasabay ito. Para itong anino na nasa ilalim ng mga sahig na kahoy, sinusundan ang bawat galaw ko. Ikalawang gabi. Sobrang bigat ng hangin. Kahit sarado ang bintana, parang may humihina sa batok ko. 10:00 na ng gabi nang makarinig ako ng isang boses mula sa labas ng bintana sa aking kwarto. "Anak, buksan mo ang pinto. Ang lamig dito sa labas." Nanigas ang buong katawan ko. Ang boses na yon. Boses iyon ng nanay ko. Pero patay na ang nanay ko 5 taon na ang nakakalipas. Eksaktong-eksakto ang tono, ang gasgas sa boses niya kapag napapaos, at ang paraan ng pagtawag niya sa akin ng John, isang palayaw na siya lang ang gumagamit. Lumapit ako sa bintana. Gusto kong sumilip sa pagitan ng mga kapis. Hawak ko na ang lock ng rehas. Pero naalala ko ang sulat ni Lola, "Huwag mong tatanungin kung sino siya." Kaya nanatili akong tahimik. Pero ang boses sa labas ay nagbago. Hindi na ito nagmamakaawa. Nagsimula itong magmura. Naging garalgal ang boses, naging malalim, na parang 2 boses na pinagsama, isang hayop at isang tao. Nakita ko ang mga rehas na bakal na dahan-dahang bumabaluktot. Kahit na ang kapal ng mga ito. May mga kuko na kasing talim ng kutsilyo ang pilit na sumisingit sa pagitan ng mga kahoy. Dahil sa takot, tumakbo ako sa kwarto ni Lola. Doon, may nakita akong isang lumang journal sa ilalim ng kama. Binasa ko ito habang naririnig ko ang kalabog sa buong bahay. Nalaman ko ang katotohanan. Ang bahay na ito ay hindi itinayo para tirahan ng tao lamang. Itinayo ito sa ibabaw ng isang daanan. Isang lagusan ng mga nilalang na tinatawag na manggagaya. Ang mga rehas ay hindi para sa magnanakaw, ang mga ito ay may basbas ng sinaunang dasal para hindi makapasok ang anumang espiritu na gumagamit ng anyo ng tao. Ang lola ko pala ang tagapagbantay. At ang langis na itim. Iyon ang nagsisilbing bakod. Pero napansin ko ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Ang
ang bote ng langis sa pintuan ng kwarto ni Lola. Basag ito. Kanina pa itong nakatapon sa sahig. Ibig sabihin, ang proteksyon ay wala na. Narinig ko ang mahinang yabag sa loob ng hallway. Hindi sa labas, hindi sa ilalim, kundi sa loob na mismo ng bahay. Ang katok ay nanggagaling na sa pinto ng kwarto kung nasaan ako. Hindi ko binuksan ang pinto. Nagtago ako sa loob ng kabinet ni Lola. Narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto. Naramdaman ko ang lamig na pumasok. Narinig ko ang mga yabag na mabibigat, parang may kinakaladkad na laman sa sahig. Sumilip ako sa siwang ng kabinet. Nakita ko ang isang nilalang. Kamukha ko siya. Eksaktong kopya ko. Pero ang kanyang mga mata ay walang itim, puro puti lang ang mga ito. At ang kanyang bibig ay nakatahi gamit ang maitim na sinulid. Tumigil siya sa harap ng kabinet. Alam niyang nandoon ako. Pero dahil hindi ko siya kinausap, at dahil hawak ko ang krus ni Lola, hindi niya ako mahanap ng lubos. Lumipas ang magdamag. Nang sumikat ang araw, nawala ang nilalang. Pero hindi pa tapos ang lahat. Umalis ako sa baryong iyon at bumalik sa syudad. Pero hanggang ngayon, tuwing alas 6 ng gabi, kailangan kong i-lock ang bintana ng kondo ko. Dahil kahit nasa ika-30 palapag ako, may naririnig pa rin akong kumatok. At ang pinaka-nakakatakot, kagabi, habang nag-ahit ako sa harap ng salamin, nakita ko sa refleksyon ko. May nakita akong isang maliit, maitim na sinulid na nakatusok sa gilid ng labi ko. Dahan-dahan itong humahaba. Parang may gustong manahi sa bibig ko para hindi na ako makapagsalita kailanman. Kayo na nakikinig ngayon, suriin niyo ang mga bintana niyo. Sigurado ba kayong nakalock ang mga rehas? At kung may marinig kayong kumatok mamayang gabi, parang awa niyo na. Huwag niyo itong sasagutin. Dahil ang katok sa likod ng rehas ay hindi hihinto hanggat hindi mo siya hinahayaang maging ikaw.